Yan. Kaya po makapagbukas po kayo sa Aklat ng Santiago, chapter 5. Yan. Tignan ko, ayang hangin. Yan. Santiago, chapter 5. Magbabasa po tayo mula verse 13 hanggang 20. Pag sabi po ng malakas na amen, ang nakakita na. Amen! Unahan niyo pa ata ako Sige, meron ako. Sige, basahin po natin. Ito po ang sinasabi. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino bang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po Panginoon muli sa pagkakataon makarinig at makapag-aral ng iyong salita. Lord, paspasan niyo po ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Na kami, Lord God, ay maging bukas ang aming puso, ang aming isipan, na tanggapin ang iyong salita at handang matuto. Magkaroon, Lord, ng tinatawag na teachable heart. Lord, napakahalaga po ng aming pag-uusapan ngayong umaga. Huwag niyo nga po, Lord, hayaan na ang bawat isa ay madistract ng kalaban, madistract, Lord God, ang mga alalahanin sa buhay. Focus, Lord, sa oras na ito, ikaw ang magturo, Lord. Ikaw ang tumulong sa amin, makapag-focus sa pakikinig. At Lord God, tunay nga Panginoon, na aming pandinig, Lord God, ang pandinig ng bawat isa ay tutuon lamang, Lord God, sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang iyong lingkod, gamitin mo ayon sa iyong nais. Sa iyo ang papurit parangal, ito ang galangin, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon bago tayo po. Hallelujah. Sige po, makakupo na po ang bawat isa. Kamusta po ang ating paghahanda para sa Pasko? Ulitin ko nga ang tanong. Kamusta po paghahanda para sa Pasko? Wala pang pira. Wala pang pira. Wala pang Okay. Okay. Kahit wala pang pira. Kasi, magkakaroon yan. Amen? Sino naniniwala magkakaroon ng budget? Kaya siyempre hindi hayaan ng Lord dyan. Amen po ba? So, nakaramdaman niyo na ba yung lamig? Amen. Yeah, minsan may gabing malamig, may gabing medyo tama lang. Pero ang sarap na tumambay sa garahe. Ayan. Doon sa bahay, alam niyo naman, meron doong terrace. Ayan, minsan masarap magkape doon. Tapos, yung Christmas light doon sa labas, ang daming Christmas light kasi doon eh. Sabi ko kahit pa paano, nararamdaman yung diwa ng Pasko dahil maraming Christmas light. Pero doon sa lugar kasi, sa may bahay, sa lugar na talagang konti ang tao na naglalakad sa labas. Wala ka rin marinig na nagkukwentuhan kung wala si ate yan tsaka si Rehan sa labas. Ayan. Maririnig mo sila pag nandun sila. Ayan. Pero sa kabila ng doon, no, salamat kasi kahit na parang habang tumatanda, sabi nga nila parang yung diwa ng Pasko na babawasan. Pero sabi nga walang katotohanan yan. Amin po ba? Kasi para sa atin, kung bakit nagkaroon ng tinatawag na Pasko, dahil may pinanganak. Amin po ba? Amen. Doon sa sapsapan. At ang siya ay lumaki na, siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Amin po ba? Amen. Kaya napaka-meaningful ng ating Christmas dahil tayo ang tumanggap ng greatest gift. Amin po ba? Palakpakan
na natin ng Lord. Ayan. Kaya naman sa susunod na linggo, naasahan ko na lahat tayo dito kompleto. Amen? Amen. Kasi sabay-sabay natin isa-celebrate yun ang diwa ng Pasko. Sabi nga, wala naman sa Bible na pinanganak si Jesus sa December 25. Hindi natin pinangahawakan yun. Pero ang ano natin yung kahalagahan na minsan sa isang taon, inaalala natin na pinanganak Amen ang ating tagapagligtas. Amen? Ayan. So, sige po, ayun po ay parang ano ko lang, sneak peek ba? Yan, para sa susunod na linggo sa ating Christmas party. At alam ko po na ang bawat isa ay excited. Excited ba para sa Christmas party? Yes! Ayan, hindi ko na tanungin kung may pang regalo. Wala na namang sasagot. Kasi wala pang pira. Ayan. Antay natin yan. Sige, tayo ngayon ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. At ang ating pong pamagan ay pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay? Prayer offered in faith. Ulit, 1, 2, 3. Prayer offered in faith. Yan, isang panalangin na inihandog ng may pananampalataya. Ayan. So, ayan niyo po magsimula ako. Alam naman po natin na ang pananalangin, yan. Sino po rito yung nagpipray? Amen! Yan, praise God. Alam naman po natin na ang pananalangin ay essential o mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Amen po ba? Amen! At alam din natin na napaka-importante na alam natin kung paano manalangin. Amen po ba? Sabi nga paano ba tayo manalangin? Kung babasahin natin dun sa Lord's Prayer, di ba? Ang prayer natin dapat nakadirect sa Ama na nasa langit. Amen po ba? Pero pa ba nagpipray dito sa kung saan-saan? Wala na dapat. Amen? Kasi ang tinuro sa atin ng Biblia, tayo ay manalangin direkta sa ating Ama at tayo ay manalangin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen po ba? Amen. Nagkakaintindihan? Amen! Ayan. Walang magagalit kay Pastor. Kasi yung salita sa Biblia. Ang salita ng Lord. Amen? Amen! Sige, hindi ko kayo tuturuan kung paano manalangin kasi sabi nyo nga, alam nyo na eh. So, tuloy tayo. Mahalaga rin na maunawaan natin kung gaano ka-importante yung pananalangin mo at kung ano ang nangyayari sa tuwing ikaw ay nananalangin. Kayo ba nananampalataya na kapag nananalangin kayo, something happens? May nangyayari ba pag nananalangin? O meron sabi nito, nananalangin ako, walang nangyayari. Yan. Nananalangin ako, parang walang nagbabago. Pag-usapan natin yan. Kaya nga po, ngayong umaga, ang aim po ng mensahe natin ay malaman natin at mai-apply ang pinakamahalagang sangkap. Sabihin nyo nga po, sangkap. Ayan, alam ko, maraming magaling magluto rito. Sangkap. Anong mahalagang sangkap pag adobo? Toyo, suka. Suka. Toyo at suka. Kasi hindi pwedeng karne. Kasi merong adobong sitaw. May adobong itlog. Amen? May adobong baboy at manok. Pero ang pinakamahalagang sangkap ay toyo at suka. Sa pananalangin, meron yung tinatawag na mahalagang sangkap na dapat meron sa ating pananalangin upang maranasan at makita natin ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Diyos. Amen. Gusto niyo po ba yun? Amen! At ayun po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. So, makikita po natin dito sa ating binasa. Kapatuloy na po ako. Sa ating binasa sa huling bahagi ng liham ni Santiago o ni James, binigyan pansin niya ang pananalangin at kung ano ang dapat nakakakibat nito. Amen. Amen? Napansin niyo po ba na ang tema po nitong verse 13 hanggang 20 is about prayer. Ang alang beses binanggit dito yung word na pananalangin, mananalangin, manalangin. Amen? Ibig sabihin, nakapokus ito sa prayer. At sinama doon ni James o ni Santiago kung ano dapat yung sangkap. Sabi ko kanina, sangkap, ano yung dapat tawag doon kasama, kaakibat ng pananalangin. At hindi na po ako magpapaligoy-ligoy, sasabihin ko na po sa inyo. Gusto niyo po bang malaman? Amen! Sino gusto malaman? Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Ayan. At ito po ay walang iba kundi yung sinasabing faith. Sabihin niyo po, faith. Faith! O pananampalataya. Hindi po ibig sabihin nun, tuwing mag-pray kayo, kakargahin nyo si Faith. Hindi po. Anak ni Maris. Kundi yung word na faith. Amen. Pananampalataya. Sino po sa atin na may pananampalataya? Amen!
Sabi nga po, no, isa sa pinakamagandang tawag doon, binigay ng Lord na tawag doon yung parang requirement sa bawat nilalang, sa bawat tao, yung word na faith. Kasi walang tao na makakapagsabi na hindi niya kayang manampalataya. Amen. Amen? Walang tao na makakapagsabi na hindi ko alam ang pananampalataya. Kumbaga, ito yung pinaka-neutral sa lahat. Kaya nga diba tayo ay manaligtas dahil sa pananampalataya. Kasi ang tao, dalawa lang naman eh. Gusto niyang manampalataya o ayaw niyang manampalataya. Pero walang tao na makakapagsabi na hindi niya alam o hindi niya kayang manampalataya. Kaya naman dito, binigyan din ni James ngayon na sa pananalangin natin, dapat meron itong sangkap na faith. Sabihin niyo nga ulit, faith. Faith. Sigaw mo sa inaantok, faith. Faith. Yun, gising na yan, sigurado. Sa pananampalataya. Sabi nga po, no, kapag ang isang pananalangin ay walang pananampalataya, makinig po tayo. Kapag ang isang panalangin ay walang pananampalataya, ito po ay panalangin na walang laman. Ulitin ko po. Masakit man pakinggan, pero katotohanan. Ang isang panalangin na walang pananampalataya ay walang laman at walang kapangyarihan. Amen. Do you agree? Amen. Parang isang tao yan na nagsalita pero wala namang nangyayari, walang pangyayari. Kumbaga parang kang nagsasalita sa hangin. Amen po ba? Amen. Sabi nga no, ang isang panalangin na walang pananampalataya, isa po sa pinakamalungkot na kalagayan nito, ito ay isang panalangin na hindi katanggap-tanggap sa ating Diyos. Amen. Isipin mo na lang kung ikaw tao, may lalapit sa'yo, tumingi ng tulong, pero unang sinabi, hindi kita pinagkakatiwalaan eh. Hindi ako naniniwala sa'yo eh. Pero, sige naman, lapitan ka po. May lalapit ako sa'yo. So, ganun yun. Kapag ang isang tao o isang mananampalataya ay nananalangin pero walang pananampalataya, ito ay nagpapakita na siya ay walang tiwala sa Diyos. Amen. Amen. So, tumungo tayo dito sa isang verse. Kuya Jared, sige po. Meron na akong dalawang verse na nilagay dyan. Kung bakit mahalaga yung tinatawag na faith. Sige kuya. Una, ayan, dalawa yan, ano? Pero basahin muna natin yung una. Ano sinasabi sa Hebrews 11 verse 16? Ano daw po? Without faith, it is impossible to please God. Kahit tayong tao, kapag walang believe sa atin, lalo na sa mga may asawa. Sino may asawa? Kapag walang believe sa atin, mga lalaki ng asawa natin babae, natutuwa kayo? Kapag walang believe sa'yo, ang mga anak mo natutuwa ka? Hindi, di ba? How much more ang ating Lord? Sinabi nga dyan, without faith, it is impossible to please God. Kaya sa pananalangin mo, kung wala itong sangkap ng pananampalataya, asahan mo hindi natutuwa ang Diyos. Asahan mo hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pangalawa, sinabi dyan sa James 1, verse 7 hanggang 8, but when you ask, you must believe and not doubt. Kapag daw ikaw ay humingi, kapag ikaw ay manampalataya at hindi ka mag-alinlangan. Bakit? Dahil daw, because the one who doubts is like a wave of the sea. Tulad daw siya ng isang alon. Amen. Nakita na ba kayo ng alon? Yes. Ano nangyayari sa alon? Tapos nawawala. Tapos pabalik-balik lang. Sabi niya, blown and tossed by the wind. Sabihin, walang patutunguhan. That person should not expect to receive anything from the Lord. Ang isa daw panalangin o paglapit mo sa Lord at ikaw ay merong doubt, huwag kang mag-expect na may tatanggapin ka. Bakit? Kasi yung pananalangin mo ay walang pananampalataya. Amen. Amen? Ang bigat mo pero katotohanan. Sabi ko nga, si Pastor hindi magsasalita sa inyo ng papangitiin ko kayo lagi. Alam ko, pag nakita niyo ako, napapangiti kayo. Pero pag narinig niyo na ako ng salita, hindi na kayo ngumingiti. Pero okay lang. Basta, natututo ang bawat sa salita ng Lord. Amen? Kaya sabi nila, such a person is double-minded. Ano ibig sabihin nun? Unstable. Ibig sabihin yung taong pabago-bago ang isip. Lumapit ka sa Lord. Humingi ka ng tulong. Pagtapos mo humingi ng tulong, nag-aalala ka pa rin na para kang hindi nanalangin. Amen po ba? At marami pang instances. So, ayan po yung tinatawag na pananalangin na walang sangkap ng pananampalataya.
pananampalataya. Amen. At isa po sa tawag doon sa direktang sinasabi ng salita ng Lord, hindi mo napiplease ang Lord. Ulitin ko po, hindi natin napiplease ang Lord. At ang pinakamabigat yan yung sinasabi na huwag tayong umasa na tayo ay may tatanggapin. Amen po. Amen. Nauunawaan natin? Amen. So, alam ko kung bakit to tinakil ni James. Nauunawaan natin. Kasi mahalaga na tayo ay matuto na sa pananalangin natin may pananampalataya para may nangyayari. Gusto niyo ba na sa pananalangin natin walang nangyayari? Gusto ba natin yun? Ayaw natin yun. Kaya nga tayo nagpipray, di ba? Dahil umaasa tayo na may magbabago sa sitwasyon. Amen. Mag-asa tayo na tutugon ng Panginoon. But then, pinapaalalahanan tayo ngayon, ano ang pwede o maaaring kulang sa ating pananalangin. Nakukuha natin? Amen. Eh, pag hindi po, nahahabaan ko pa po. Okay na po. Ayan, hindi ko na sinabing may lang to ha. Ayan. So kaya naman, binigyang diin ni James yung salitang the prayer offered in faith. Sabi nga po, the prayer offered in faith. Prayer offered in faith. Yun. Isang panalangin na inihandog ng may pananampalataya. Alam niyo po ba, kapag nagbasa po kayo sa 4 Gospel, pag sinabing 4 Gospel, ito po yung, sabayan niyo ako, 1, 2, 3. Matthew, Mark, Luke, and John. Yan. Kasi po, itong 4 na book na to, ang tumutukoy sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 4 na book na po yan, mababasa natin na ang ating Panginoong Jesus ay nagpapagaling ng may sakit. Amen. Nagpapalaya sa mga inalihanan ng demonyo. Amen. Amen? Pero kung babasahin niyo po maigi, pagtapos po ni Jesus magpagaling, nagpalayas ng mga sinaliban ng masamang demonyo, ito po ang laging sinasabi niya. Yung sinasabing, your faith has healed you. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Amen? Ibig sabihin, napakalaki po ng factor ng faith. Sabihin po ulit natin, faith. Faith. Ulit-ulitin para hindi po makalimutan. Napakalaki po ng factor ng faith as we approach God. Dahil sa anong meron ka na pananampalataya, ayun po yung magiging susi para maganap kung ano yung hinihiling mo o nilalapit ko sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga po tanong ko gusto niyo ba na sa paglapit natin sa Panginoon, sa ating Diyos, sa panalangin ay may nangyayari? Amen. Kaya napakahalaga po that we offer our prayer to God with faith or in faith. Ayan. Kaya nga sabi nito, no, ito yung susi para makita, makatanggap at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. So meron po nitong 4 na sitwasyon. Yan. Na binigay si James kung saan maaari natin i-apply ang pananalangin ng may pananampalataya. Kaya iisa-isayin po natin. Dahan-dahan lang po ito, pero hindi po ganun katagal. Naniniwala po ba kayo? Amen. Yun, naniniwala na kayo pag sinabi kong hindi matagal. Ayan. Una, yung tinatawag na dito sa verse na sinabi dito, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Ang sabi, manalangin siya. Sino rito yung nakakaranas ng paghihirap? Amen. Pag sinabi paghihirap, hindi naman yung hirap na wala kang pera, kundi maraming paghihirap, Yes. maraming uri. Amen po ba? Amen. So sabi niya sa panahon ng paghihirap o trouble, alam niyo po ba na kapag lumapit ka sa Panginoon, nanalangin ka sa oras na may trouble at may pananampalataya, ito po yung mangyayari. You will experience God's power, ano ito una? To comfort you. Alam niyo po yung word na comfort? Di ba, yung bigyan ka ng tawag doon yung, kung ikaw ay tawag doon, natataranta, pakalmahin ka. Kung ikaw ay natatakot, pakakalmahin ka rin. Kung ikaw ay nabibigatan, pagagaanin ng loob mo. Amen po ba? Kaya nga tayo mga Kristiyano, sinasabi ng salita ng Lord, hindi tayo exempted sa troubles in life dito sa mundo. But then, merong Diyos na napo-comfort sa atin. Kaya kapag lumapit tayo sa Kanya na sa panalangin na may pananampalataya, we will experience God's power to comfort. At pangalawa po, to strengthen His children o palakasin tayo o sustain tayo. Amen po ba? Kaya nga sinabi ni Santiago may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya.
Sinabi niya ba agad lumapit siya sa Bombay? Hindi, di ba? Manalangin siya. Ibig sabihin, kung may naranasan ka ngayon ng paghihirap sa sarili mo, sa pamilya mo, trouble nga eh. Pag sinabing trouble, hindi maganda yan. Sinong palakabay dito nung kabataan? Mahilig sa trouble. Titingnan ko yung mga mukha ng mga tatay, mukhang mababait eh. No? Pagtulog. No? Pag sinabing trouble, hindi maganda yan. Hindi yan kaaya-aya. But then, sinabi dito, if anyone of you is in trouble, mag-pray siya. At sangkapan niya, pananalangin niya na may pananampalataya. At mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na ano daw? I-comfort at i-strengthen tayo. Amen po ba? Amen. Tanong ako sinong nakaranas niyan. Nung time na mabigat, nanalangin ka na may pananampalataya, naranasan mo ang pag-comfort ng Lord. Amen. Naranasan mo, pinalakas ka muli ng Panginoon. Amen. Hindi naman sinabi doon na alisin yung trouble, di ba? Ang sabi, palalakasin ka sa gitna ng pagsubok. Hanggang malampasan mo. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Kaya napakahalaga, sa panahon ng trouble, wala kang unang nalapitan kundi ang Panginoon. Amen. Sa pananalangin. At sa pananalangin mo, sangkapan mo ng ano po? Faith. Faith. Palataya. Sa Tagalog mo na, 1, 2, 3. Pananampalataya. Sangkapan mo ng pananampalataya. At maaasahan mo, mapiplease mo ang Lord. Matutuwa ang Lord. Amen po ba? Kaya siya ay kikilos para i-comfort ka at i-strengthen ka. Pangalawa po, siguro usong-uso to ngayon. Ano daw po yan? Sa taong May sakit. may sakit. Yan, physical and spiritual. Sino po rito yung galing sa sakit? Amen. Sino rito yung meron pang sipon at ubo? Amen. At yung iba, malalalang sakit. Amen po ba? Sa Biblia, marami tayong nakitang pinagaling ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Meron nga rin, di ba, yung kaibigan nila, nakaratay, dinala nila. Sabi ng Panginoon, no, grabe yung pananampalataya. Pero din yung centurion, yung alila niya, yung tawag yun, yung alalay niya sa bahay, nilapit, sinabi rin, grabe rin ang pananampalataya. Amen. Sabi po dito, no, basahin natin. May sakit ba ang sino man sa inyo? Sabi nito, ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia. Pag sinabi pong matatandang pinuno ng iglesia, hindi ito yung automatic na matatanda. Kundi pinatawag ng mga elders, mga leaders. Amen? Amen. Sabi na upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pag nababasa niyo po yung word na oil, it represents the Holy Spirit. Amen. Amen? Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. Narinig niyo po yun? Yung word na yun? Sino po yung nagpipray? Yung may sakit o yung dumalaw? Yung mga dumalaw. Pero isa po sa part, sa tingin niyo po ba naririnig nung may sakit yung pananalangin natin? Naririnig kaya? Nung may sakit? Pero na lang kung bingi yun, hindi niya maririnig. Amen. Pero automatic, naririnig. Amen. Kaya nga po, every time nagpipray ka sa isang tao na may sakit, halimbawa, hindi pa man niya mananampalataya o mananampalataya yan, alam niyo po ba nakakapagtulak din ito na siya ay mananampalataya? Amen. 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 Kaya nga sasabihin natin, tayo ay mananalangin, hindi ako ang nagpapagaling, kundi ang Panginoong Jesucristo. At alam natin walang mahirap sa Kanya. Amen. Kaya po, mananalangin tayo. Kaya nga po sabi, no, every time we pray to God, kapag mayroong may sakit, physical, una physical. Pangalawa, spiritual. Yung mga backslide, yung mga ganun ba, yung parang nanghihina na, yung duguan na. Sabi niya na we will experience na daw po God's power to heal and restore. Ano po? Heal and restore. Pagkakalingin at aayusin. I-restore. Both physical and spiritual. Amen po ba? Amen. Kaya nga po napakahalaga na sa pananalangin natin, lalo na sa may sakit, nananampalataya ka na kayang pagalingin ng Panginoon. Amen. Amen. Ulitin ko. Sino ba sa atin dito yung nagkasabi pagagalingin ng Lord? Amen. Di ba? Mahirap yung pag-pray natin.
Para gumaling na sabay, dalhin sa ospital yan. Amen? Pag-pray natin para gumaling. Buhay pa kaya ito bukas. Amen? Amen. Ganito yan eh, may mga biruan nga mga pastor. Yung ibang pastor doon natatakot na manalangin sa mga may sakit. Kasi kung kailan pinamanalangin nila, pagkalipas na isang linggo, matay ka. Matay. Sa tingin nyo, kinulang kayo ng pananampalataya yung pastor. Para sa akin hindi. Kasi ang kasagutan pa rin ay sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Pero, tawag doon, ang pinag-usapan kasi natin dito, kung ano yung makikita ng Lord sa puso mo habang nananalangin. Amen po ba? Dahil walang imposible sa Panginoon kung gusto niyang pagalingin yung may sakit. Amen. Amen. Amen po ba? Kaya nga ito yung encouragement. Makinig kayo. Ito ang encouragement. Kapag mayroong may sakit sa inyo, o sa kasama niyo sa pamilya, huwag niyo agad isipin na papuntahin si pastor. Na? Kasi ang totoo, meron kayong pananampalataya. Yes. Amen. Amen? Amen. Pwede na natin gawin yung sinabi dito na papuntahin ng matatanda sa iglesia. Kaso nga lang, minsan na nangyayari dito, doon na umaasa. Pero bilang mananampalataya, sino ba ang Diyos mo at sinong Diyos ko? Isa. Parehas ba? Amen. Ang pananampalataya natin, magkaiba ba? Yes. Parehas din. Amen. So kailangan i-exercise mo rin yung pananalangin mo na may pananampalataya doon sa may sakit. Halimbawa sa anak mo, sa asawa mo, o sa sino mang kakilala mo. Amen po ba? At makikita mo na kapag ikaw ay nanalangin na may pananampalataya, makikita mo kung paano siya pagagalingin at i-restore ng Diyos, both spiritual and physical. Amen po ba? Amen. Nauunawaan natin, may nakukuha po ba? Amen. Itong pinag-uusapan natin, hindi ito mekus-mekus, hindi ito hocus-pocus. Katotohanan ito na sinasabi ng salita ng Lord. Amen. Kung nagkakaroon ka ng doubt ngayon, sasabihin ko sa iyo, subukan mo. Yes. Hindi ka ipapaya ng Lord. At higit sa lahat, hindi ipapaya ng Lord ang sarili niya. Hallelujah. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Pangatlo, yung tinatawag na sa kapwa mananampalataya na kailangan magpatawaran. Di ba po, nasabi natin na dito sa Santiago, pinag-aaralan dito na sa iglesia, nagkakaroon ng pagtatalo. Ibig sabihin sa isang iglesia, natural lang ba na meron hindi pagkakasunduan? Natural po yun. Kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan. Wala namang pagdating dito, nagkakasundo tayo ng 100%. Amen? Nagkakaroon pa rin ng konting tampuhan, nagkakaroon ng konting hindi pag-aunawaan. Kaya po, mahalaga po yung tinatawag na nagkakaroon tayo ng word na sinasabi rito na sabihin natin sa isa't isa ang ating mga pag-aasala. Nakukuha natin? Basahin po natin. Yan. Sabi rito, at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen po ba? Amen. So anong sinasabi doon? Kapag tayo ay merong hindi pagkakasundo, sino rin tayo nakaranas na meron kang hindi nakasundo? Amen. Nagpatawad ba kayo? Kasi sinabi rin sa salita ng Lord, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka patatawarin. Malinaw po ba yun? Huwag kang maharap sa Lord na alam mo meron kang kasamaan ng loob. Sino pa rito may sama ng loob? Amen. Aminin. Amen. Ulit. Sino rito yung meron pang sama ng loob sa kapwa? Amen. Yan. Titingnan ko kayo, ganda ng ngiti niya eh. Amen. Ayan. Hindi naman maiwasan eh. Tama? Pero Yes. wala makapagsabi sa atin dito, hindi ka nagkakaroon ng sama ng loob. Amen po ba? Pero sinabi sa salita ng Lord, napakalinaw dito na kailangan ipagtapat nyo sa isa't isa. Amen po ba? Para magkaroon ng una pagpapatawad sa isa't isa. Ito yung gusto ko maunawaan natin. Ang tao,
meron din siyang kakayahang magpatawad. Naniniwala kayo? Amen. Meron tayong kakayahang magpatawad, pero ang hindi natin kakayanan ay maglinis ng kasalanan. Amen? Pero ang susi para magkaroon ng paglilinis sa kasalanan, una ay magpatawad. Amen po ba? Kaya nga sinasabi niya, no? Sa kapwa mananampalataya, o sabihin natin sa kapwa mo na hindi mananampalataya, kailangan mauna yung pagpapatawaran. At ngayon, sa pananalangin mo, sa pananalangin mo ng sabay-sabay, mararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon na patawad. Sabihin nyo nga po, kapangyarihan ng Lord na magpatawad. Pangyarihan ng Lord na magpatawad. So paano mo ngayon i-apply na sa pananalangin mo na may pananampalataya sa paghingi ng tawad? Paano mo malalaman may pananampalataya? Una kang magpatawad. Ulitin ko. Para masabi na ikaw ay mananalangin na may pananampalataya sa pagdating sa paghingi ng kapatawaran ng Diyos sa mga kasalanan natin, una kang magpatawad. Amen. Amen. Kaya tatanungin ko ulit, sino pa rito yung merong yung fresh pa? Yan, parang sariwang-sariwa pa na may kasamaan ng loob. Amen. Napakalaga po, magpatawad tayo. Sabi mo nga, nandito ba nandito? Amen. Amen. Napakalaga. Napakahalaga po nun na tayo ay magpatawad upang masabi na kapag lumapit tayo ay may pananampalataya sa paghingi ng tao, magpatawad ka. Amen po ba? Amen. Ano yung mararanasan natin? God's power to forgive. Ang Lord ang magpapagaling ng pusong nasugatan. Amen? Amen. Ang Lord ang maglilinis sa puso sa isipan ng mga masamang nangyari. Amen? Kasi siya yung magbibigay ng peace. At ang huli sa lahat, siya yung mag-restore ng relationship. Amen po ba? Hallelujah. Maganda po ba yan? Amen. Wala naman sigurong hindi nagpatawad tas nagkaayos. Galit pa rin ako sa'yo. Pakis nga. Imbis na si kiss, sinuntok. Ayun. Diba? Kailangan una magpatawad ka. Gusto ko matandaan nyo, nagkakayanan tayo magpatawad, pero wala tayong kayanang maglinis ng kasalanan. Pero kapag tayo nagpatawad, magaganap ang paglinis ng kasalanan na gagawin ng Panginoon pag lumapit tayo. Amen po ba? Amen. Malinaw? Amen. Palakpakan natin ang Lord. At number 4, yung tinatawag natin na ito, yung to ask God for miracle. Alam ko po sa buhay natin, may mga bagay, pangyayari na talagang pinapanalangin natin magkaroon ng himala. Sabihin nyo nga po himala. Himala. Hindi lang po yan narinig kay Nora Honor. Walang himala. Hindi. Ang word na himala po ay nagaganap sa salita ng Diyos, naganap sa salita ng Diyos, at kaya pa rin gawin ng Panginoon sa oras na ito. Amen? Nananampalataya pa kayo? Kailangan natin mananampalataya. Sabi nga po, no, may example na binigay si James dito pa naman kaya natin babanggitin. Na kapag tayo lumapit sa Diyos na may mananampalataya sa pananalangin natin, sa isang bagay na parang wala ng lutas, sa isang bagay na parang dead end na, sino rito yung nakaranas na parang yan na yung pader, wala na, tapos na. Pero nung nanalangin ka, katulad ng dagat na hinatid nung tumawid sila Moises, nagkaroon ng daan, Hallelujah. nagkaroon ng miracle. Amen. Yes. Amen po ba? Amen. Ayun yung mararanasan natin. God's power to turn things upside down. Gagawin ng Lord, kaya niyang baliktarin ng lahat. Ang imposible ay magiging posible. Hallelujah. Ang mahirap, madadaliin niya. Bakit? Yes. Nothing is too hard for Him. Do you believe that? Amen. Kailangan natin manampalataya dun. Kaya nga napakahalaga na sa pananalangin natin, merong sangkap na ano po? Pananampalataya. Ulit, 1, 2, 3. Pananampalataya. Yun. Alam ko po nakukuha natin, kaya tuloy po tayo. Nabanggit din ni James, dito sa kanyang sulat, sa James chapter 5, sinabi nito na the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya dahil, sige po, meron dyan. Dahan-dahan lang ha. Yan. So sabi po dyan, basahin sabay-sabay. 1, 2, 3.
The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yun. Sabi na po, ang panalangin ng isang matuwid na tao ay powerful and effective. Kaya mga po may tanong ako yan. Sige. Yan. Question. What makes a person righteous in the sight of God kapag siya ay nananalangin? Faith. Faith. Ano po? Faith. O baka meron pang hindi pa tawag doon, hindi pa kumbinsido. Yan. Open-minded ba kayo? Ayan. Kailangan open-hearted, hindi lang minded. Kaya po, meron tayong babasahin. Ito, Genesis 15 verse 6. Merong karakter sa Bible. Totoong tao, totoong pinanganak, totoong nabuhay. Amen po ba? Hindi ito fiction, kundi totoo. At siya ay walang iba kundi si Abraham. Sabi po sa Genesis chapter 15 verse 6, Abraham believed the Lord. Pag sinabing believe the Lord, meron siyang pananampalataya. Nanampalataya siya sa Diyos. And he credited it to him as, ano daw po? Righteousness. Mababasa rin natin sa Romans 4 verse 3. What does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Amen. Paano naging matuwid si Abraham sa harapan ng Diyos? Sa pananampalataya. Amen. Malinaw po ba? Malinaw. Amen. Ayan. So, ito po yung sinasabi. Our faith in our Lord Jesus Christ, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung sa ano ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ano pa ang nangyari sa krus ng Kalbaryo? Siya ay pinako, siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. Amen po ba? Amen. At siya ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos. At sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, kailangan manampalataya tayo na kanya nang na-defeat at na-conquer ang sin and death. Amen? Amen. Wala tayong Panginoon na talunan. Ulitin ko, ang Diyos natin, ang Panginoon natin ay matagumpay. Amen? Kaya yung nilalapitan mo sa panalangin ay matagumpay. Amen? Amen. Sabi nga po na ang ating Panginoon ngayon ay buhay magpakailanman. Amen. Siya ay muling magbabalik. Do you believe that? Amen. Na siya ay muling magbabalik. Excited tayo? Amen. Amen. Dapat ganun. Na siya ay muling magbabalik at tayo kukuhain niya upang makasama niya sa walang hanggan. Na walang mahirap sa Kanya at walang imposible sa Kanya. Amen po ba? Grabe. Kapag lumapit ka sa Diyos sa pananalangin nang may ganung pananampalataya, napiplease kaya ang Diyos? Sa tingin natin? Yes! Kinikilala mo kung gaano siya kamakapangyarihan. Kinikilala mo kung gaano siya matagumpay. Kinikilala mo kung paano na walang imposible at walang mahirap sa Kanya. Hindi ka lalapit kay Mayor. Hindi ka lalapit sa kung sinong malakas. Kasi sabi mo, pag lumapit ako dyan, mangyayari. Kapatid, maraming umasa kay Bertusio. Nasa si Bertusio ngayon. Namaalam na. Patay na. Pero ang Diyos natin, ang Panginoon natin, buhay magpakailanman. Amen. At nagtagumpay siya at nanalo na. Amen. Amen po ba? Amen. Pero kapag lumapit ka sa Panginoon, magkaroon ka ng pananampalataya, na alam mong siya ay makapangyarihan. Huwag Hallelujah. kang lumapit sa Kanya na parang nag-aalanlangin ka pa. Na parang wala siyang kayang gawin. Nag-aalinlangan ka pa na parang hindi na kaya yung sitwasyon mo. Amen po ba? Amen. Amen. Yeah, medyo mahaba na po ba? Amen. Hindi na po, gising pa kayo. Yan. So, ayun po. Ayun po yung isang bagay na nag-make sa atin as righteous sa harapan ng Diyos. Tuwing nananalangin tayo. Ano po yun? Pananampalataya. Kaya nga po merong halimbawa dito, si Elijah. Kilala niyo po ba si Elijah? Ayan. Sinabi, maganda po yung description ni James kay Elijah. Sabi niya rito, si Elias ay isang tao na tulad natin. Tao ba tayo? Amen. Eh, meron pa itong galing sa unggoy. Unggoy yun. Kaya hindi tayo naniniwala dun. Galing tayo kanino? Kay Adan at kay Eva. Hindi tayo galing dun sa mga unggoy. Meron bang gusto mong galing sa unggoy? May saging dyan. Ayan. So sabi niya rito, si Elias
Elias ay isang tao na tulad din natin. Amen. Binigyan din ni James na si Elias ay tulad din natin. Naunawaan natin. Pero nung siya ay nanampalataya, siya ay nanalangin. Sinabi nito na nanalangin siya na huwag umulan. Ang ilang taon? 3 taon at kalahati. Ilang taon? Kalahati. Tingin nyo, matagal yun? Tagal. Tagal. Sa tingin nyo, imposible, no? Parang imposible. Pero alam niyo po ba, nanalangin si Elias. Nanalangin siya si Elijah. Nanalangin siya na huwag umulan ng 3 taon at kalahati. Mababasa po natin yan sa 1 Kings chapter 7 verse 1. Sabi nito, but when Elijah earnestly prayed. Yung word na earnestly ay yun po yung nagpapakita din yung word na faith. Amen po. Amen. Kasi nagkaroon po nung time na ito na yung tawag ko yung hari ng hari sa Israel ay napakasama. Ayan, napakasama. So kailangan turuan ng leksyon. Kaya ngayon, pinakalaban si Elijah. So nanalangin si Elijah na mag-umulan ng 3 taon at kalahati. Alam niyo po ba dahil sa pananampalataya, nangyari po? Hindi umulan ng 3 taon at kalahati. Sa tingin niyo ba dahil ito sa kapangyarihan ni Elijah? Hindi. Kasi nga sinabi siya ay tao tulad din natin. Pero dahil nanampalataya si Elijah na mayroong Diyos na kayang gawin yung bagay na yon, naganap. Amen? At ang isa pa sa maganda rito, sinabi rin, at nang siya ay nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga hala. Nanalangin siya ulit pagkatapos ng 3 taon at kalahati na umulan. At nangyari po umulan. Amen po ba? Ano ang susi? Pananampalataya. Panalangin may pananampalataya. Na-encourage na ba tayo ngayon? Nasa as we pray, magkaroon tayo ng pananampalataya? Amen. Na mahalaga na makita natin na kailangan may sangkap ng pananampalataya. Nilagay ko nga po rito, yes, we are all human beings just like Elijah. Tayo ay katulad din ni Elijah na tao lang. Pero ang maganda, meron tayong all-powerful, all-knowing, at ever-present God. Meron tayong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Meron tayong Diyos na alam niya ang lahat. Amen. At meron tayong Diyos na lagi nating kasama. Hallelujah. Ang kailangan mo lang manalangin na may pananampalataya at may gagawin siya sa buhay mo. Yes. Amen po ba? Amen. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Para hindi tayo masaya. Sabi nyo nga, wala pang pira. Matigas. Bariya Ano yan. kailangan nyo mong gawin? Manalangin. Amen po ba? Amen. Ayan, sa buhay po ni Jeremiah. Example lang po namin sa inyo. Kung napapansin nyo po si Jeremiah ay hindi po tulad ng mga batang kasama natin dito. Amen po, nakipansin ninyo. Si Jeremiah po ay meron po yung tinatawag na special case. Na siya po ay na-diagnose ng autism spectrum disorder. O yung tinatawag na hindi po siya katulad ng ibang bata, pero siyang sariling mundo. Amen? Anong gagawin namin natin yan? Mumukmuk, iiyak, sisisihin ng Lord? Ano ba? Hindi. Sa buhay namin mag-asawa, kasama po ang mga anak namin, si JD, si Jairus, si Rian, lagi po kami nananalangin na may pananampalataya na kayang pagalingin ng Diyos, si Jeremiah. Na kayang gawin ng Diyos na si Jeremiah maging tulad ng isang normal na bata. Hallelujah. Amin po ba? Hindi man nangyayari ngayon, pero hindi mo sabihin na hindi mangyayari. Yes. Kayang gawin ng Lord dahil makapangyarihan ng Diyos. Walang mahirap sa Kanya at buhay siya. At tinitingnan niya sa pananalangin namin kung may pananampalataya. Amen. Kaya po, patuloy namin kiniklaim sa buhay ni Jeremiah one day. No, pagising namin, babatayin namin. Hi ma'am, hi dad. English tayo. English talaga, Tagalog na lang. Magandang umaga. Napakalalim naman kasi pag magandang umaga. Good morning dada, good morning mama. Hindi po nawawala yun sa amin, yung hope na yun, na alam namin makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Amin po.
Hindi namin iniasa sa gamot, hindi namin iniasa sa tawag doon, Therapy. sa therapy. Oo, dumaan siya doon. Pero lagi namin sinasabi, ang Lord ang siyang kumikilos. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Pero alam niyo po ba, sa huling bahagi po ng, dito po ako magtatapos. Ayan, lang pong ingitin ng bawat isa. Pero, bago ako magtapos, I pray, yan, pinapanalangin ko na makuha natin yung pinakadulo ng mensahe ni Santiago. Dahil ito yung pinaka-mensahe. Sabihin ito yung pinaka-mahalaga. Amen po ba? Kasi ang pinag-uusapan dito kung paano babaguhin ng Lord ang sitwasyon. Amen po ba? Amen. Sinabi rito, in the latter part of James' letter, pinaalalahanan niya ang early believers, yung tinatawag na sikaping akayin pabalik sa pananampalataya. Sabihin nga po natin, sikaping akayin mabalik Kaping Ay pabalik sa pananampalataya sa pananampalataya ang mga naliligaw ng landas. ang naligaw na landas. Nakuha natin? Amen. Ayun po yung pinaka-topic. Bakit? Pinaalalahanan ni James ang mga believers ng time na yun na kailangan nilang manampalataya ng kailangan ng manalangin na yung pananampalataya. Bakit? Kasi marami ring mga Kristiyano na naliligaw ng landas. Amen. Naniniwala kayo, maraming Kristiyano na naliligaw ng landas. At ang isa sa katotohanan, naging kasama tayo din minsan. Amin po ba? Amen. Pero alam niyo po ba, may nalalangin sa'yo na may pananampalataya. Kaya nakabalik ka. At ganun din tayo ngayon. Sinasabihan tayo ni James ngayon na mahalaga na maalala natin na kailangan sikapin natin akayin pagbalik sa pananampalataya ang mga naliligaw ng landas. Amen. Sabi nga ito ay applicable sa mga nag-backslide at sa mga unbeliever. Sino pa ba dito ang mayroong mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Lord? Amen. Seryosong usapan to. Seryosong usapan, hindi lang ito walang handa sa Pasko. Hindi lang ito walang pabigay ng regalo. Usapan dito, yung mahal mo sa buhay na saan niya i-spend ang eternity niya. Yes. Amen po ba? Amen. Yun. Hindi ko nakita yun. Ayan. So sabi nito, sa dami, sa maraming nagaganap sa ating kapaligiran ngayon, marami bang nagaganap? Alam niyo po ba yung nangyayari ngayon sa Mindanao? Sino yung aware sa nangyayari sa Mindanao? Ano yung madalas nangyayari? Gera. Ano pa? Lindol. Lindol. Dito lang sa atin nung nakaraan, naglindol din. Yes. Ibig sabihin sa mga pangyayari yun, maaaring may mga buhay na pwedeng mawala. At nung nakaraan nga lang sa Antique sa bus. Ang bilis. Nakita sa video, dire-diretso yung bus, curve siya. Di ba malamang nawala ng preno? Ang daming patay. Sa Israel, ang tawag doon, sa Hamas, Mas. gera, balikan, may namamatay, at marami pang iba, sakit, meron bang, zombie, Walking pneumonia. walking, zombie tuloy ako, walking pneumonia. Ang dami nangyayari. Siguro tayo, para sabi natin, praise God, we are safe. Hallelujah. Pero sa salitang ito, sa word ng Lord ngayon, sa buhay ni James, pinapalalahanan tayo na meron pang mga dapat kaligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga sinabi rito, kapatid, huwag kang huminto sa pananalangin ng may pananampalataya para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Ulitin ko po, huwag kang huminto na manalangin na sa kapwa mo ng pananampalataya para sa mga mahal mo sa buhay, para sa mga kaibigan mo na alam mong wala pa sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Kasi sa buhay nila kung paano ka niligtas ng Panginoon, ayun din ang kayang gawin ng Lord. Amen po ba? Gusto ko kayo bigyan ng example. Na, tingnan mo yung sarili mo. Paano mo titingnan ang sarili mo sa sarili mo? Turo mo na lang. Yan. Pwede ba turo mo yung sarili mo? Yan, turo mo. So ikaw, mahilig ka sa Mr. Clean na. Ayan.
Malalapit daw siya pa sa Kaya nga eh. Sige, turo mo yung sarili mo. Gaano ba kayo posible sa buhay mo na maligtas ka? Kung ikaw lang kung iisipin mo, napaka-imposible, di ba? Pero alam mo ba na mayroong isa tao na nalangin na may pananampalataya para sa kaligtasan mo. Kaya ngayon nandito ka. At naligtas ka. Kinatagpo ka ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So sa buhay mo ganun din. Huwag kang huminto. Ipanalangin ang mahal mo sa buhay. Sa kapang mo ng pananampalataya. Ayun po yung pinakamensahe ni James dito. It's all about salvation pa rin. Huwag kang mapagod, huwag kang huminto. Na ipanalangin ang mga mahal mo sa buhay, kakilala mo na wala pa sa Panginoon. Kung sa paningin mo parang ang tagal na, tuloy ka pa rin. Dahil kung paano ginawa ng Diyos na pahintuin ang ulan sa panalangin ni Elijah, at nang nanalangin siyang umulan muli, ay umulan. Sa buhay natin, ganoon din ang kaya niyang gawin sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Na sila ay hiligtas. Pero anong kailangan sakap natin pananalangin? Pananampalataya. Lagi natin tandaan, kailangan po yung word na pananampalataya. Kaya nga po babalik tayo sa sinabi, remember that the prayer of a righteous person, ano daw po? Powerful and effective. Hallelujah. Paano tayo magiging righteous person sa harapan ng Lord as we pray? By faith. Therefore, always apply faith sa ating pananalangin. And we will experience God's power and we will experience ang pagkilos ng Panginoon sa anumang sitwasyon, especially dun sa buhay ng mahal natin na wala pa sa Panginoon. Napakaganda ng mensahe ni James dito sa talatang ito. Hindi lang tayo tinuruan sa buhay kung paano mangyayari na may pananampalataya sa pananalangin, kung paano magaganap ang isang bagay. Kundi ibinalik niya pa rin tayo sa pinakamahalagang bagay. Naligtas ka para ipanalangin ang mga wala pa sa Panginoon. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Amen. Sabi ko nga, makalimutan nyo lahat, huwag yung makalimutan yung pinaka-last part. Okay. Nandito ka, naligtas ka para na-part ka manalangin sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon. Amen. Then, let's put faith in our prayer. Sabi nga, a prayer that is offered in faith. Amen po ba? Amen. May natutunan. Amen. Sabihin niyo po, matagal ako ha. 11 na po ako tumayo. Ayan. Yeah. Praise God. Alam ko po na napakahalaga ng pananalangin sa atin buwag bilang nananampalataya. Kaya nga, tawag doon, kung meron kang isang gamit na kayang gawin lahat, kaya tingin kayo sa akin, kung meron isang gamit, meron kang gamit na kayang gawin lahat, panggawa ng ito, panggawa ng ganyan, gagamitin mo lagi. Amen. Halimbawa, yung isang gamit na yun, pwede panluto, pwede rin panggawa ng sasakyan, pwede rin pambili. Siguro hindi mo na yun aalisin. Lagi mo yung gagamitin. Pero alam mo ba, ang katubas ng gamit na yun, kung gagawin natin, yun yung prayer. Amen po ba? Magagamit natin anytime, everywhere. Pero pag sinangkapan natin ang pananampalataya, mas maganda, mararanasin natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, so, tumayo po tayo lahat. Tayo po'y manalangin.